ng Panginoon sa gabing ito, tayo muli ay narito sa patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang salita. At magsisimula po tayo sa ating pag-aawitan, pero bago po yan ay mananalangin po tayo kasama ni Ate Shin. Amang Diyos na sa langit, Panginoon, sa oras na ito, kami po ang pumimit na sa aming pag-celebrate ng aming 5 days ng week of prayer. Panginoon, buksan niyo po aming puso at isipan, pasok niyo po yung banal na espiritu upang aming maintindihan na inyong mga salita. Tawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, bawat isa sa amin, sa isip, sa kita, sa gawa. Kaya aming sama po namin sa Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan po, sa una pong ating awitin, ating pong kantahin yung Whosoever Heareth, Church Hymnal 171. Naubos. Dito ka banda, magbibit ka. Oo na. Hindi na. Sabi ni Kuya Lord. Lord, kaya. Sabi sa nila. For next song, let us sing Over Are the Reapers, Church Hymnal 249. The
for our opening song, let us sing our theme song. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus, I have decided To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. no turning back, no turning back. No world behind me, the cross before me. No world behind me, the cross before me. No world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No one join me, still I will follow. No one join me, still I will follow. Still no one join me, still I will follow. No turning back, turning back. I surrender my life to Jesus. I have surrendered my all to Jesus. I have surrendered my all to Jesus. No turning back, no turning back. Our Lord Heavenly Father, we thank you so much for this wonderful evening that you given to each one of us to worship you and praise you. And Father, thank you so much for everything that you have done in our lives today. And we pray, Lord, that Brother Lister to give the message that is give us to understand the words He's giving. And thank you so much, Lord, for everything that you have done in our lives. We thank you so much for forgiveness our sins as we forgive also who you've done for us. Father, we thank you for everything. Thank you for your love, for your mercy, and for your grace. Thank you for goodness. And we thank you so much, Father, for your kindness. Thank you for the gift of God. Thank you for the gift of Christ and life. And thank you so much, Lord, for protections, guidance in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun, magandang gabi mga kapatid. Kamusta po kayo? Tayo ay nasa kalimang gabi na ng ating Youth Week of Prayer. Magandang gabi din po sa mga nanood sa live, ang aming mga kamag-anak dyan. Nawa, gabi-gabi, suportahan nyo itong aming ginagawang programa. Ayun. Ang nanguna po sa ating pawit ay sina Sister Bayet Purunda, din si Sister Sheba Combo. Yan. Sinundan po ng ating prayer, Sister Jerusalem. At ito po, ako pang inyong presider, nakalimutan niya. Arias, ayan. Presider, pagkatapos nito ay
prayer ban. Ayan, prayer ban ng by group. And then susundan po ito ng paghandog ng awit ng ating mga women's. Yun. At pagkatapos nito ay ang ating speaker, si Brother Lixter, siya po maghatid ng misay ngayong gabi. Tapos ang discussion ng ating grupo, and then closing prayer at ang ating closing Zoom. Yun po ang ating pagkasunod-sunod na ating programa ngayong gabi. Hello. Muli, magandang gabi mga kapatid. Ganun din po sa atin pong nagasubaybay, sa atin pong live. Tayo po ay dumako na sa atin pong prayer band, which is middle finger. Ito. Ito. Ito na pala. Kagabi pala yun, no? Sorry, wala kasi kagabi. Yan. So, ito po ay sa mga kapatid po natin na nakaranas po ng kanila pong mga sa buhay ay may mga sakit. May mga sakit natin pong mga kapatid. Yun po ating pong focus na ating pong prayer. At meron po tayong 10 minutes para po sa ating pong prayer. So, ang ating pong grupo ay siguro mga 3, 4. Basta, 3, 4. Ano po? So, ganun din po mga kapatid sa mga nanonood po sa amin, sa ating pong live. Pwede rin po kayong mag-participate sa ating pong prayer.
trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry or for fear. He was not distant beyond completion, gives until its day wanted in place. Lovingly, his words of pain and pleasure, mainly toil with peace and rest. Every day the Lord himself was near me, with a special mercy for his heart. All my cares he paid will bear and cheer me. He whose name is Counselor and Power. The protection of his shadow treasure is the trust that on himself will live. As thy days, thy strength shall be in me sure. This the place to be made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lost not peace with consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when torn and trouble meeting, and to take us from our Father's hand. One by one, that is the moment's fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, with all and trouble easy, here to take us from our Father's hands. One by one, that is the moment's fleeting, till I reach the promised land. Good evening po mga kapatid. Good evening. Happy 5 days, 5 night of week of prayer. Kamusta po mga kapatid? Kamusta ang kahapon? Ay, yung kanina pala. Okay lang. Amen. Sige po. Okay naman po lahat kasi masaya naman nakangiti sila lahat. At dahil dyan, ako po ang speaker ngayong gabi. At ang title po natin ay Public Campus Life in Action. Ang main text po natin mga kapatid ay makikita po ito sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Wait lang po. Kung tayo po ay may mga Bible mga kapatid, basahin natin ang Romans chapter 12 verse 1 to 2 para mas maibayan niyo po. At sabi po sa Romans chapter 12, I beseech you, for therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Para po sa verse na to mga kapatid, na sinasabi po dito,
ay huwag daw po tayong aayon sa mundo. Huwag nating hayaan na kunin ang ating mga sarili sa nakasanayan po dito sa mundo, kundi tayo ay magpatuloy na baguhin ang ating sarili sa pamagitan ng paglingkod po sa ating Panginoong Hesus. Tayo po muna ay manalangin, mga kapatid. Ama namin, nasa mga langit, Ama, may po patuloy na lumalapit sa mga oras na ito. Nawa, Ama, ang aming pong mga mapag-aralan, mga mensahe, ay aming pong lubos na maunawaan upang patuloy po namin itong magamit sa araw-araw. Nawagabayan po ang bawat isa at patuloy pong pagpalain at patuwarin kami sa aming pagkakasala. Niling namin ito sa pangalan po ng Jesus. Amen. Para po sa atin, pagsisimula mga kapatid, ang pagiging public campus po ay hindi po biro mga kapatid. Dahil ito po ay isang masigasig na tungkulin po mga kapatid para po sa ating kasalukuyang ginagawa sa mga oras na ito mga kapatid. Dahil ang pagiging public campus po mga kapatid ay marami po itong opportunities na makukuha mga kapatid. Isa na po doon yung friendship, yung dadami yung mga kumbaga kaibigan. Yan din po ay marami po kayong matutunan mga kapatid. At sumunod din ang patuloy na paglago natin sa ating Panginoong Hesus. Pero mga kapatid, sa mga tungkuling ganun mga kapatid, marami din pong sumabay din dito yung mga distraction mga kapatid sa ating pong sarili. Kasi di ba minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, di mawawala yung mga distraction kasi nakikita po ng ating kaaway na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya gagawa siya ng paraan para hindi niyo ituloy yung paglilingkod sa ating Panginoon. Nandun din po ang pressure mga kapatid sa paglilingkod sa ating pong Panginoon dahil minsan, di ba, pagiging campus, kumbaga, pagiging isang public na pagtuturo ng ating pong banal na salita ay minsan, pag may pupuntahan kang lugar, may mga culture, kumbaga, may kailangan kayong minsan sunding utos, kumbaga sa lugar na yun, kunyari, bawal yung ganung bagay. Kaya minsan, di ba, kailangan natin bilang Christian, di ba, kailangan minsan maging tayo, makisama ba, di ba mga kapatid? Upang mapalapit tayo sa mga tao. Pero sinasabi pa rin po sa Romans chapter 12, ang sinasabi po dito ni Paul na hindi tayo tinawag para makibagay sa mundo, mga kapatid, kundi para magbago ng Diyos ang ating pong mga sarili sa campus, mga kapatid. Dito nagsisimula sa devotion, pagpapatuloy ng pagbabago ng ating pong kaisipan, mga kapatid, at ang pagresulta po ng ating pong tungkulin. At para po sa first point natin, devotion and surrender. Sabi pa rin po sa Romans, present your body as a living sacrifice, mga kapatid. Ang pagiging Christian po ay hindi lang tungkol sa pagtanggap natin sa Diyos, kundi kung ano ang ibibigay natin sa Kanya, mga kapatid. At sa mga oras na ito, mga kapatid, at sa mga lumipas na araw o this week, hindi po tayo nagtipon-tipon dito para malaman kung ano ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kundi nandito tayo para kung ano naman
ang ibibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, ang tunay na worship ay hindi lang kanta o sermon. Ang tunay na worship ay binibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Hindi patay na hayop ang iniaalay natin tulad noong panahon ng Israel, kundi ang inaalay natin ay ang ating sarili sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Ibig sabihin, ang ating oras, ang ating isip, ating katawan, ang ating mga plano, ang ating kinabukasan. Di ba po sa story dati, sa mga panahon ni Jesus, nag-aalay po sila ng hayop, yung mga patay na hayop. Ganun. Pero sa mga oras, sa mga panahon ngayon, mga kapatid, ang kailangan nating ialay sa ating Panginoon ay oras. Ang ating isip po, ang ating katawan. Kasi minsan, nawawala na tayo ng panahon po sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi dito, lahat ay inialay, ay inilalagay natin sa altar ng Diyos. Ito ang tinatawag na back to the altar. Araw-araw dapat may altar tayo. Sa lugar kung saan tayo nagipagtagpo sa Diyos, sa panalangin at sa Kanyang salita. Dito po papasok yung example ni Daniel po, mga kapatid, kung sino po nakakilala kay Daniel. Si Daniel po yung isang tagapaglingkod ni Jesus Christ. At siya yung talagang po siya, sincere sa kanya pong pananalig sa ating Panginoon. At dahil araw-araw nakaluhod sa Diyos, kahit pero dito po sa mga oras na ito dahil minsan busy tayo, mga kapatid, sa trabaho, sa pag-aaral, mga kailangang report na ipasa, mga exam, deadline, research campus activities, ay minsan hindi natin naiisip yung ating Panginoon dahil sa mga bagay na yun. Kumbaga inuuna na natin yung mga makamundong gawain po, mga kapatid. At minsan kahit ako ganun. Pero minsan pinipilit ko naman po na hindi sumama sa mga activity na makakalimutan ko yung ating Panginoong Hesus. Kasi dati po, mga kapatid, noong ako may baguhan lang, pero medyo active na rin po ako. Kahit Friday po, naglalaro po kami. Basketball ng gabi po. Yun. Pero doon ko po na-realize, mga kapatid, na mali pala yun kasi may pinaparaan ng sigad na hirap minsan. Kasi yung mga oras na yun, ng Sabat na yun, Friday, gabi na po kami nakauwi, wala kami masakyan, naglakad po kami. Tapos, edi, pagod na, sagat-sagat yung paa ba? Nagkapaltos-paltos na. Tapos sumunod din po yung, marami po yun yung gano'n din yung, hindi po. Ibang araw naman, Friday pa rin po, yung pagsama ko sa pagdalo ko ng yung concert, araw pa rin na Sabat po yun, Friday. Opo. Dahil Friday yun, yun, kasama kasi yung kaibigan ko, dalawa lang kami, inayat niya ako. Hindi ko matiis, tumama na lang din ako. Pero masaya naman po, pero sa uli talaga paparealize ni Lord na mali yung ginagawa ko Kasi naglakad kami noon, layo-layo, pauwi. Walang masakyan, hindi sugat-sugat pa rin ulit yung paa. Paltos-paltos pa rin. Pero nung bandang huli na yan, medyo okay na. Kahit may may Sabat kami activity, hindi na ako sumasama. Bahala na sila. Meron po kaming kailangan daw po requirements yun. Ay yung sa jogging po. Jogging po sa subject namin sa PE. Friday, po yun Friday. Tapos gaganapin siya ng Saturday. Ayaw
parang ayaw pumayag na teacher namin. Kasi ano naman daw po yun, maaga matapos. Kaya sama na lang daw kami. Kaya, pero ano, ganun pa rin, nanaig pa rin naman si Lord. Hindi ako sumama mga kapatid. Tsaka mahal pa ng bayad eh, 350. At sumunod po dito mga kapatid, maglaan ng panahon para sa prayer, Bible study, meditation, fasting. Sabi ni Ellen G. White, there is nothing more calculated to strengthen the intellect than studying the scripture. Baga, wala daw pong mga katumbas sa pag-aaral ng ating pong banal na salita, mga kapatid. Kahit manalo ka ng gold medalist dyan, hindi pa rin talaga malalabanan yung pag-aaral talaga. Opo, malalabangan yan. At sabi rin niya, if the Son of God felt the need of prayer, how much more should we pray, mga kapatid? Alam ko pag naintindihan niya, mga kapatid. At tayo po idadako sa second point, the renewal of the mind. Sabi pa rin po ni Paul sa Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of mind. Huwag tayong makiayon sa mundong ito, kundi baguhin natin yung ating sarili, ating pag-iisip sa pamamagitan ng paglingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa campus, marami pong social media, professor, mga culture, mga trends, at marami pang iba na kailangan natin minsang sabayan, mga kapatid. At minsan, hindi natin namamalayan, mga kapatid, unti-unti na tayong nakukuha. Kumbaga, nadadala na ng mundong ito, mga kapatid. Pero sabi pa rin po ni Paul, do not be conformed. Huwag mong hayaang pisilin ka ng campus culture para maging katulad ng mundo. Huwag na po nating hayaan ang ating sarili, mga kapatid, na kumbaga, makuha ng mundong ito. Madala pala. Instead be transform. Ang salitang transform po ay ang parang example na lang po dito, mga kapatid, yung, di ba, yung caterpillar. Di ba, uod pa lang yan, uod pa lang siya. Di ba, nakaano pa lang siya sa dahon. At ito yung yung example nito yung transform po. Ito yung example ng transform. Di ba yung caterpillar, uod pa lang inuuna, sa dahon lang siya lagi. Hindi siya, nakakalakad siya pero hindi siya makagala ba? Kasi doon lang siya, nakistay lang siya doon. Gumagapang. Pero nung siya nag-transform, nagkaroon na siya ng pakpak, nagkaroon na siya ng paa, nagkaroon na siya ng kahit ano. Hanggang sa nakalipad na siya, di ba? Nakagala na siya, gano'n. Yun po yung meaning ng transform. Kasi hindi nakakaalam po. At ang tinutukoy na ito sa ating sarili na kailangan nating baguhin yung ating pong sarili. Kung sa ngayon, sa mga oras na ito, tayo ay nakikibagay pa rin, sunod sa mundong ito, baguhin na po natin yun, mga kapatid. Kailangan, naman tayo. Focus na tayo po kay Jesus, kay Lord po, mga kapatid. Sunod po na ito. Nagbago ang buong nature niya. Ganito rin ba ang ginawa ng Holy Spirit sa buhay natin? Ang ating isip, ang ating desire, ang ating desisyon. Kayo po, mga kapatid, sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon, nakaramdam ba kayo ng pagbabago sa inyo pong mga sarili? Amen po, mga kapatid. Amen. Mahirap kasi walang pinagbago. Nalala ko tuloy yung sharing namin kahapon. Ay, wag naman si Kevin kasi.
At sumunod po dito, sa pamagitan ng Word of God, kaya mahalaga ang meditation po mga kapatid. Ito po yung lugar, kumbaga, paghahanap ng lugar na tahimik, di ba? Minsan, pupunta ka sa lugar na yung walang disturbo para mag-aral po ng banal na salita, mga kapatid. Ito rin po yung yung ginagawa ni Jesus Christ ng panahon. Ng panahon niya pa po, nung siya umakyat po siya ng bundok. Minsan pupunta siya sa lugar na walang distraction ba, walang mga tao, tahimik, para lang po manalangin, para mag-aral ng Bible po mga kapatid. Kaya minsan, gawin po natin yan. Kasi maraming distract sa paligid po mga kapatid. Sumunod po dito, memorizing scripture. Kapag nasa puso natin ang salita ng Diyos, nagiging protection ito laban sa tukso. Di ba mga kapatid? Sabi daw, pagka nasa puso daw po natin yung salita ng ating Panginoon, malalabanan natin magagamit natin ito bilang protection natin laban sa tukso. Sabi po ni Ellen G. White, we might close the door to many temptation if we commit scripture to memory. Magagawa daw po natin sarado yung kagaya ng protection niya na sinasabi sa pamamagitan daw po ng pag-commit natin sa pag-aaral ng banal na salita ay sasarado natin yung pinto para di pumasok yung mga tukso. Meron din pong aral yan na ano nga version yung yung kahit bundok daw po malilipat. Ano po yan? May verse po yun, di ba? Pero kahit konting faith ba yan? Opo, yan. Basta yan po. Pag nakuha niyo po yun, amen po. At sumunod po dito, ano ang umuhubog sa world view mo? Ang truth ba ng Diyos o ang trend ng panahon na ito mga kapatid? Para po sa ating pangatlong point, discernment that leads to mission. Sabi pa rin po sa Romans chapter 2, then you will be able to test and approve that God will is. Kapag ang isip natin ay bago, matutunan natin makita ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang Christian life ay hindi nakabase sa feelings, mood, emotion. Ang Christian life ay nakabase sa truth. Sinasabi dito, may tanong po dito, anong nararamdaman ko? Sinasabi po dito ay salita po ng ating Panginoong Hesus na kapag araw-araw tayo communion kay Jesus kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita, unti-unti tayong binabago ng Holy Spirit. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Habang tinitingnan natin ang kalwalhatian ng Panginoon, tayo ay binabago mula sa glory to glory, at kapag nabago ang buhay natin, doon nagsisimula ang mission sa campus at ang mission hindi lang sa preaching, sa mission din, encouraging classmates, starting Bible study groups, helping struggling student, showing kindness, sharing hope online. Dito po mga kapatid, hindi lang po para ito sa mga estudyante sa mga oras na ito. Kaya mga student yan, sige, cellphone lang kayo. Kailangan natin na encourage daw po yung mga classmate natin, mga kapatid. Diba? Hindi mo sa mga kalokohan, sa kung ano-ano. Kasi sa week na to mga kapatid,
Puro youth yung ano eh, yung target nito eh. Pero lahat po tayo mag-bless mga kapatid. At ang starting Bible study groups, kailangan na natin mga youth mag-Bible study. At ang helping struggling student, kayo ba, tinutulungan niyo yung mga classmates niyo? O kayo yung nagpapatulong? Tinutulungan kayo? Yan. Para sa atin lahat naman, kailangan nating tulungan yung mga kapatid nating hindi nakakalam ng turo ng ating pong Panginoong Jesus. At laging magpakita ng kabaitan. Kasi pag masama, minsan masama talaga. Kaya dapat, sa bawat oras pala, mga kapatid, kailangan natin magpakita ng kabaitan. Huwag nating, ano yun yung mga kapatid natin dyan, alam mo na, alam nyo na yan mga kapatid. Kaya dapat maging mabait lang po tayo. Sunod po, all heaven is waiting for men and women through whom God can reveal the power of Christianity. A true lovable Christian is the most powerful argument in favor of Bible, mga kapatid. Ang pagiging daw po, lovable Christian ay pinaka-powerful. Sino bang dyan? Lovable. Si Kajong? Lovable si Kajong. Kaya kailangan maging lovable daw po tayo mga kapatid bilang Christian. Kasi ito yung the most powerful, mga kapatid. Minsan napapagod ng mga tao sa pakikinig ng sermon. Napapagod po ba kayo mga kapatid sa mga oras na ito? Parang nantok na po Pero gusto nilang, minsan napapagod ng mga tao sa pakikinig ng sermon, pero gusto nilang makakita ng sermon. At mga kapatid, ikaw ang sermon na ikita nila araw-araw. Diba? Kahit araw-araw ka mag-sermon dyan. At kasi kung ikaw yung lagi nilang nakikita sa harapan, ibig sabihin, ikaw yung nagbabasa. Nagbabasa po ng Bible. Ikaw lang yung Christian na nakakilala nila mga kapatid. At kasi ako po bilang student, tsaka dito po sa topic natin, hindi po ako kasi minsan, nakikitang Christian sa paningin ng classmate ko. minsan ako kasi yung yung founder nila. Founder. Pero kahit paano po mga kapatid, iniwasan ko na makagawa ng Kasi may mga time na nagkakaroon po sila ng kaaway Halos doon na po sa loob ng school namin. Hindi po kasama sila, lang po yan. Sila Gerald. Pero sinabihan ko yun sila na hayaan na yung gano'n na pag-usapan na lang ng maayos. Kasi mayroon kasi ang sa physical. Pero kahit pa paano, naging okay naman po. Napag-usapan naman na. Kaya nawala na yung abangan sa labas. Yun yung mahirap minsan May nag-aabang sa labas kaya Kaya kailangan talaga magpakita ng kindness tsaka lovable. Kaya ganun na lang ginagawa ko mga kapatid. Kaya wala po akong kaway sa school namin. At ang sabi po dito, doon pa rin po sa sermon, at balang araw sa langit ay may magsasabi sa inyo, nandito ako dahil sa iyo. Siyan. Di ba siyan? Pagka balang araw, may magsasabi na sa iyo, nandito siya dahil sa iyo, di ba? Amen yun, mga kapatid. Kasi another star sa langit po yun, mga kapatid. At tayo po ay nasa conclusion na. Kailangan ng mundo ng mga estudyante. Para po ito sa lahat at para sa mga estudyante sa cellphone. Hindi nakikiayon sa mundo, kundi binabago ng Diyos. Sa campus, ang devotion mo ay protest sa mundong walang Diyos. Ang isip mo, ang battlefield ng
great controversy, ang campus mo ang mission field, at ang buhay mo ang testimony. Huwag tayong makiayon sa mundong ito, mga kapatid. Tayo dapat ay stand out for Christ, mga kapatid. Sabihin nyo nga po yan, stand out for Christ. Amen. At sinasabi sa Romans chapter 12 verse 1 to 2 na nakikiusap si Paul, I beg you, sa dami ng awa ng Diyos sa atin, sa past, present, and future, ang dapat nating ibigay, ang buhay natin sa Kanya, dapat po natin ibigay ang ating buhay. Kaya ngayon, mga kapatid, gusto ko pong itanong sa inyo, will you present your life today as a living sacrifice? Say amen po, mga kapatid. Will you commit to daily devotion and study of the Word? Will you allow the Holy Spirit to lead you into the mission where you are on your campus? Kung ito ay ang commitment niyo sa ating Diyos, mga kapatid, inananyahan ko po kayo na tumayo para po sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa mga ikastaasan na sa mga langit, Ama. Kami po'y patuloy nagpapasalamat sa patuloy na mensahe na lagi niyo pong binabahagi sa amin at sa mga taong patuloy niyong ginagamit upang kami patuloy na gabayan. Ganun din naman kami patuloy na magpasalamat sa mga araw na inyo pong binibigay sa buhay, sa pag-iingat sa amin, sa pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan, sa patuloy na blessing, sa paglayo, sa mga kapahamakan na amin po itong patuloy na pinapasalamatan. At sa mga oras na ito, kami po lubos na humingi ng kapatawaran kung saan po kami nagkasala, kung ito pa man po sa isip, sa salita at sa gawa, kami humingi ng kapatawaran, Ama, na huwag kami patawarin, gano'n din po aming patuloy na nilapit ang aming pong mga sarili na lagi po kaming ingatan sa aming pong mga desisyon, sa aming pong mga plano sa buhay, na hindi po kami makihalubilo sa mundong ito, kundi sa inyo lamang, Ama, na kami po patuloy na lumapit at patuloy na maglingkod. At palagi po kami bigyan ng lakas, Ama, upang kami po patuloy na makapaglingkod sa inyo. At kami po humihiling ng pag-iingat sa amin pong paghiwalay at pag-uwi sa amin pong mga tahanan mamaya. At kami po dadako na sa mga oras nito na kami pong pag-aaral at pag-sharing. Nawa kami po patuloy na ingatan at gabayan sa amin pong mga salitang pagbubulay-bulayan at amin itong patuloy na binatak sa aming mga puso at isipan upang patuloy pong magamit sa araw-araw. At mali, Ama, kami po patuloy na magpasalamat at kailangan po siyang aming tinataas sa mga oras na ito. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Yan. Muli po, mga kapatid, meron po tayong 50 minutes sa atin pong group discussion. Sa atin pong grupo ay ganoon po ulit. 3, 4, 4, 3. Kung may nadagdag man ay ano lang. Sige. Proceed tayo sa atin pong group discussion.